So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Maverick Racing Factory Bustos Branch para sa update natin at nakita na rin natin sa personal etong bagong-bagong Suzuki Raider Pro. So alamin natin yung presyo at kung sulit pa rin nga ba ang specification ngayong 2026, bagong taon, bagong motor. Tara, alamin natin yan. Buwakaroon na natin. Samahan nyo ako. Ayos na ayos yan. So yun nga mga besto sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 147,900 kapag kinuha nyo ng cash at dito sa branch ng Bustos ng Maverick Racing Factory. Available pa lang po sila sa cash and sa installment siguro abang na lang tayo sa mga susunod na araw no or sa mga susunod na buwan kasi nga for cash only pa lang ang isang to. So sa tingin nyo sulit nga bang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun na mga best no, available na nga po dito sa Maverick Racing Factory Bustos Branch itong bagong-bagong Suzuki Raider Pro. Ayan. So ito yung headlight nakamuka ng Gixxer. Kung familiar kayo sa Gixxer na 150 or 250 yata yun. Ito yung headlight niya. Same yung headlight, pati yung kanyang signal light. Same din doon. Okay, so nabago dito dahil nga ABS na rin to, may sleeper clutch na rin to, at maganda talaga yung specification na nilagay dito ni Suzuki. Okay, sa mga upgrade talaga na hinihintay natin kay Suzuki Raider, eh binigay naman na ngayong taon na to. Okay, so nagkaroon na rin siya ng ABS, magandang specification, upgrade para dito, then keyless na nga rin pala ang isang to. Meron din tayong compartment dito. Okay, parang ano to eh, kagaya nung sa Sniper, meron dito sa harap na storage. Dito na rin yung kanyang remote. Okay, so maliit lang talaga siya. Halos kasya dito, ang basahan, tapos mga gamit na maliit, okay? Barya pwede rito. Pero pwede rin kayo dito na mag-charge dahil nga may USB charging port na rin tayo rito. Okay, habang bumabiyahe siguro, hindi ko lang din sure kung kasya ba yung cellphone nyo rito. Tingnan ko nga. Kasya ba yung cellphone ko rito? Hindi siya kasya. Ayan. Yung cellphone natin, hindi siya kasya. Kaya kapag mag-charge tayo, nakalabas siya. Ayan. Okay. So, nabago rin dito yung kanyang panel gauge. Pero mas pinalaki to. Okay. Mas nakaangat na siya compare sa last time na Raider na nakatago. Okay. Sa kanyang handlebar, halos same pa rin naman dati. Hindi ko lang din sure kung same pa rin or similar pa rin yung nilagay nila rito. Pero mas parang lumaki siya.
Tapos dito naman, yung ating gas tank. Ayan, mas ano talaga to, mas malinis, no? Mas ano siya, no? Parang mas lumuwag siya ng konti compare sa dati. So ngayon, upuan natin para at least dun sa lahat ng mga 5'2" na kagaya ko, yung height, okay, mga kagaya kong 5'2" yung height. Ito yung itsura natin dito para at least alam nyo. Okay? Uy, ang lambot ng upuan. Sobrang lambot ng upuan, no? Ramdam ko agad yung ganda ng upuan. So, tingkayad. Okay? Pero manageable. Ayos, oh. Mas tumaas pala siya compared dun sa dati. Mas tumaas siya. Yung kanyang ground clearance tumaas. Kasi nakasubok na ako ng Raider dun sa tropa ko. Halos, ano siya, tumaas siya ng konti. Yung shock niya, yun, ganda talaga. Alam nyo, no, kwento ko lang din sa inyo, no, yung shock ng Suzuki, talagang sobrang sulit na sulit, eh, no, napaka-smooth. Ang ganda ng ano, ang ganda ng bounce, oh. Kita niyo yan? Yan yung ano niya, pati dun sa likod, oh. Talagang yung pagdating sa shock, si Suzuki talaga yung gustong-gusto ko yung shock. Napaka quality ng shock niya. Ay ano, kita niyo yan? Kasi yung sa tropa ko, yung naano ko siya, nung na-ride ko siya, kahit nasa lubak ako, ang ganda ng bounce ng kanyang shock. So, yun yung napansin natin dito. Turning radius, malawak din siya. Ayan. Ganda, no? Tapos dito pala sa side na to, meron siyang parang tairings na tinabas. Kasi nga, kakain siya ng handlebar. Ayan. So, kaya pala meron siyang ganito. Ganda nung ano niya, ganda nung POV niya pagdating dito. Gusto ko yung ano, no? Trip ko yung kanyang positioning. Ayan, tapos ang lambot pa ng clutch, ating side mirror, ganyan ang datingan natin. Side mirror natin. Okay, so ano na rin to, FI, may ABS na rin to, may sleeper clutch na rin. Naka-liquid cooled pa rin naman to, dual overhead cam ba to? Diba, nakakilis na rin to. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specification ngayong 2026? Bagong taon, bagong motor. So, ano sa tingin nyo? Maganda nga ba ang Suzuki Raider Pro ngayong 2026? No? Sumasabay nga ba siya? Ayos na ayos yan. So, center stand natin. Check natin kung magaan din ba siyang center stand. Uy, napakagaan lang din center stand. Ayos na ayos yan. So ayun na nga, available na nga po dito ang isang unit. Okay, isang unit ng Suzuki Raider Pro. Okay, ayan. So makikita nyo sa harap nyo, meron tayong kulay gray and green na colorway. Okay, so hindi ko din sure kung ano pa yung mga available color na tong Raider Pro. So check na lang din natin sa internet kung ano pa yung mga other color. Pero kapag nakakita tayo ng mga iba't iba pang kulay, share natin yan para at least meron din tayong available. Meron din tayong info regarding sa mga colorway na nilalabas ni Raider Pro. Ayan. So ikutan natin para dun sa mga gustong bumili. Okay, pwede nyo kay PM para at least ma-assist ko kayo dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. So finance po tayo. So mas pag sa finance kasi mas mataas yung down payment compare sa kasa. Okay, so yun, liwanagin ko lang din kasi marami nabibigla kapag sinesenda natin ng down payment. Okay? So ayun, sa kanyang harapan meron tayong Suzuki Raider Suzuki na emblem. Gusto ko yung part dito. Pero labas na labas talaga yung ano niya, no? Para siyang may corona dito pag etong headlight yung nilagay talaga. Okay, yung signal light natin dito is flexible ng konti. Yan, hindi siya mukhang delikado sa parking kasi nga flexible din naman siya pero halogen bulb pa rin yan. Yung ating headlight is LED, pang ano to, pang Gixxer. 'Di ba? Parang tawag ko nga dito eh, Suzuki Raider Gixxer 150. Yan yung tawag ko dito eh. Din sa nung nakita ko yung lumabas to. Okay, maganda rin yung colorway. Maganda rin yung paint job, may matte finish tayo ng kulay black. Pagdating natin dito sa kanyang forks, naka-telescopic. Yung fender natin dito, flexible din, maganda. Okay. Naka-ABS na rin tayo dito. May decals tayo na ABS dito. Para at least alam mo na naka-ABS siya. Ayan. So, meron din tayo ritong size ng gulong.
na 1790 by 17, tubeless na rin ang isang to. Meron tayong ABS dito sa harap. Okay, naka single disc brake, dual pot caliper tayo rito. Meron din tayo rito radiator. Okay, so dito naman sa side, sana dito meron silang cover na nilagay. Ayan. So yung coolant dito, pag nagpapalit ka, easy access lang siya. Dito mo siya ilalagay. Ayan. So sa side, meron tayo rito na meron din pala tong Ride Connect Edition. Meron pala siyang ganun. Nakakiles. Ayan, yung ignition niya, Suzuki, clutch assist. Okay, CAS pala ang meron siya. Ayan. So kulay green and may matte finish dito. Yung kanyang tangke, sana yung tangke na kulay orange, inano nila. Naka-retain pa rin sana yung kulay orange na yun. Ang ganda kasi ng kulay orange na yun eh. So, meron pa rin tayo rito monitoring ng kanyang oil. Okay. So ito yung pinakamakina niya sa side ng, yung view ng makina dito sa side. Napiflip naman yung kanyang foot pegs, yung rear brake pedal niya, napaka-smooth lang din. Yung chassis, ganda ng pagkakahinang din dito. Ayan. So meron din tayong foot pegs para sa angkas, napaka-smooth lang din. Ang ganda ng kanyang alloy na ginamit dito. Yung kanyang tambucho, same pa rin dati. Meron tayong ganitong metal na cover, naka monoshock tayo rito, may swing arm. And meron tayong single disc brake, naka single pot caliper na Nissin yung kanyang brand. IRC na yung kanyang brand dito sa gulong, naka mugs tayo rito. Ang size ng gulong dito sa likod ay 80 by 90 by 17. Ayan. So gusto ko yung emblem ng Raider. Napaka premium nung datingan. Tapos may pro dito na sticker. May liquid cool dito. Okay. So sa upuan, meron tayong napakalambot ng upuan. Gusto ko yung upuan niya. And meron tayo ritong helmet hook, metal naman to. And meron din tayo ritong battery. Okay, ayan. So yung gas tank niya, ganyan ang itsura. And sa ating handlebar, meron tayo rito na ito ano to, meron tong tawag dito, meron tong ito plastic to. Okay. So, dito naman sa atin, meron tayo rito na halogen bulb and yung signal light natin dito. Same yung design para dun sa kanyang front. Ayan. So, meron tayong plate light, reflector, and lagayan ng plate. Ayan. So, meron din tayo rito na chain cover and then sa ating sprocket, meron tayong 42 or 38T na size. Ayan. So dito naman sa ating side ng other makina, dito sa other side ng makina, meron din tayo ritong maganda yung design. Okay, so napakalinis lang talaga nung itsura. Okay, so meron tayong single head shifter dito and yung foot pegs, ganyan nung datingan niya. Okay, so meron din tayo rito na compartment. Ito, meron tayong remote and then meron tayong USB charging port dito. So kapag mabiyahe tayo, no worries tayo sa mga gadget natin. Ganyan ang itsura niya. Okay? So yung ignition, nakakiles. Ayan, ganyan ang datingan natin. So yung kanyang panel gauge is naka fully digital tayo rito. Yung ating side mirror, malapad siya. Tapos sa mga switches and then sa grip, sobrang quality. Tsaka makapit. Ayan. So sa front, smooth lang din. Yung ating grip, napakakapit. Throttle, sobrang babaw. Electric starter, naka-automatic on na to kapag nag-engine start tayo. Ang ganda ng quality ng kanyang handlebar. Ayan. Tapos meron tayong high and low, signal light, busina, and then yung ating clutch. Napaka-smooth lang. Ang wala lang dito, hazard switch, tsaka passing light. Yun yung wala sa kanya. Okay. So meron tayo ritong rubber na ganyan. So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026 para dito sa may Raider Pro na version? Okay, so puntahan nyo na lang dito sa may Maverick Racing Factory Bustos or pwede nyo akong i-message para at least ma-assist ko kayo sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So yun nga mga boss, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo.
Abush.